my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
palakpak pagkatapos eh. Oo. Nakakatuwa itong mga kulinggit. Marami na pala sila. Oo, impeach, tapos gano'n. Okay. So, salamat sa pamilyang Pilipino sa awitin na kanilang ipinagkaloob sa Panginoon. 1,000 Reasons. At salamat din sa mga young people. Tunay nga na ang inyong awitin ay babaguhin kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pagdating na sa langit. Pero habang nandito pa kayo sa lupa, magpagamit sa Panginoon lamang kayo ay magkatid ng pagbabago sa ating mga susyudad. So, chapter 11, ang sabi sa chapter 12 ng Genesis, sabi sa Genesis chapter 12, this is the calling of Abram. Did you believe that Abraham was not a believer before he was called of God? Naniniwala ba kayo na si Abraham ay unbeliever before he was called to follow God? No? Kasi ang sabi doon sa chapter 12, verse 1, get thee out from thy country and from thy father's house. Abraham and his family was an idol worshiper. His father Terah is an idolatrous person. That's why he called Abraham or Abram, get thee out from the land. No? Get thee out from thy country and go on to a land or went to a land that I will call you to go. And get thee out from thy father's house. Si Terah, kanyang ama, Abraham was 75 years old when they were going out from his father's house. Akalain mo, 65 anyos na siya. Nasa ilalim pa rin siya ng bubong ng kanyang ama. Kaya siguro ngayon, itong mga Pilipino, 50 anyos na, nasa bubungan pa rin ng mga magulang nila. May mga apo na, may mga anak na, pero ayaw humiwalay. Kahit sinisigawan na ng nanay na o tatay na, get me out from my house and find your place. No, hindi kami alis, dito na kami sa iyo. Ang nanay namin, iba ang nanay namin. Pinapaalis namin sa bahay niya, pinapapunta namin sa bahay namin, ayaw niya. I will get out from your house, I will stay in my own house. So, yun ang nanay namin. Ibang klase nanay namin kasi, I don't know, he wanted to live alone. Gusto niya mamuhay na siya mag-isa. Siguro nga dahil siya ay nakasanayang balot siya. Ayaw niya ng maraming desisyon sa buhay. Gusto niya sila ng mag-desisyon sa buhay niya. But anyway, that's good for her. No? And sometimes it's bad for us. Pero minsan, hinahanap natin yung lola at lolo sa tahanan natin, di ba? Hinahanap natin yung figure na may lolo, may lola. There was a man who told his wife, sabi niya, when I get old, I don't want a wife, an old wife, who is so noisy. Sabi ng asawa niya sa kanya, sa umaga, sabi ng kanyang mister sa kanya,
Sa pagtanda ko, sa pagtanda natin, ayaw ko ng matanda maingay sa bahay. Sabi ng misis niya, talaga? Eh kung magkagano, maghihiwalay tayo, hindi naman. Kung mapipilit mo manahimik ka, hindi tayo maghihiwalay. Pero kung maingay ka, malamang maghihiwalay tayo. Minsan yan ang malungkot, no? Kung kailan tumanda na kayo at saka kayo na kahiwalay. Kasi minsan may matandang lalaki maingay sa bahay. Wala naman dapat pagkakainayan. Yung matandang babae, maingay din sa bahay, na hindi naman dapat siyang maging maingay na, kaya may edad na siya. Dapat na siyang manahimik. Alam niyo, isa ang enjoyment ng asawa o bakit hindi yung pinapa-abroad ng inyong mga anak later on. Kasi, magdiwalayo naman kayo. Kung kasi walang mag-iingay sa bahay nila. Okay? Kaya nagalit yung asawa. Yan ano? Sa pagtanda natin, ganun ang isip mo? Sabi na lang yung mister, masarap yung matahimik na bahay. Kaya minsan, ang pagkaakala ng iba, wala nang tao dyan sa bahay, sobrang tahimik yung pala. Sa kanila, tahimik ka namatay sila, na hindi alam ng kanila mga kapitbahay na namatay ang oras na. Minsan mag-ingay-ingay din konti, pero hindi yung parang trompa na aga-aga, akala mo DYDS o DYDQ o radyo, no? Ang bahay, malakas pa sa radyo, kaysa kanyang battery, hindi na upos, ang battery ng radyo, upos, pero yung asawa, talagang nakala mo, radyo eh, no? Bakit ka ba napunta kayo sa maingay na matandang babae balang araw? Okay, the faith of Abraham. Yan ay mga side issues lang. If you want to stay happy with your family, huwag kayong mag-ingay. Sabagay, isa may mga rason ng mga babae mag-ingay kasi wala binibigay ng mga lalaki. Amen? Amen. Okay, nakarating na lang. Hindi pa ako na first point. Mamaya ka lang yung times mo, upo ka na muna. Wala ka namang pagdadala na pagkari. Ito ang masaya dito sa atin, kaya walang restriksyon. Huwag ka na mag-ingay, wait ka na nga eh. Ito ang masaya dito sa atin kasi tinutuloy natin ang ating mga sarili na kapamilya. Amen! Oh. Nakatilang sa hirap ka sa kapatid. Okay, kasi hirap ka. Ay, yan mga posing. Okay na. Oh. The faith of Abraham. Or Abraham. Before he was called a friend of God, he was an idolatrous man. No? Before he was called the friend of God, but before that he was an idolatrous man. And God told him, "Get thee out from thy country, and from thy kindred, from thy kinsmen, and from thy father's house." Totoo, minsan na if you are under the authority of your father, as you have your own family, you cannot decide. You cannot decide on your own of which to lead your family somewhere else. God was so very practical at ang Diyos na pagkatalino na sinabi niya kay Abraham, umalis sila dyan kasi the authority to Abraham that he was under his father's authority. Wala siya kapangyarihan sa kanyang sarili dahil saklaw siya ng kanyang ama as a herdsman o shepherds. Mga mga pamilya sila ng mga shepherds. Mga pamilya sila ng mga nomads. They go from places to find pastures for their herds, for their animals.
Sa Hebrews 11, verse 8 to 11, by faith, napakaganda ng sinabi sa Hebrews 11, the records of their faith. Si Enoch, si Noah, and some of the rest of the people who are being superior to their faith, or being superior by their faith. Talagang napakalakas sa kanilang mga pananampalatayanan. That's why he is also the father of faithful, in whom the Hebrews boasted, and from whom they derived the pedigree and privileges. Talagang kinilala silang kakaibang matataas na lahi, a pedigree. Pag sinabi mong pedigree ay malakas, mataas na lahi. Therefore, the apostle, that he might both please and profit them. Kaya sinulat ito ni Apostol Pablo para ang kanilang makakarinig at makakabasa ay mabigyan at maging ang kanilang mabuhay, mabigyan ng kaluguran, at tayo naman ay makakapakinabang para sa kanila. So number one, the faith of Abraham. The faith of Abraham. The ground of Abraham's faith. Ano ang pinanggagalingan ng pananampalatayanan ni Abraham? Saan siya kumukuha ng kanyang hugot? Saan siya kumukuha ng kanyang lakas? Why he wanted to go out? The faith of Abraham, the ground of Abraham's faith, is from the calling of God. God calls him out of many people before they were being called Israel. Wala pang Israel dito. Dito pala magsisimula ang Israel sa lahi ni Abraham. Dito pala magagaling ang chosen nation. Therefore, if Abraham has no ground of faith, if Abraham never turned to the calling of God, then therefore there is no a chosen generation. There is no a pedigree of people, the Israelites. Kaya dito natin makikita na tinawag siya ng Diyos. The ground of Abraham's faith is the call and promise of God. At palaging mo tinawag siya. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whether he went or whether he went. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Only one thing he knows, that God calls him. Basta ang pagkakaalam niya na ang kanyang pinanghuhugutan ng kanyang pananampalataya, pinagmumulan ng kanyang pananampalataya, ang pundasyon ng kanyang pananampalataya, ay ang pagtawag ng Panginoon sa kanya. Ang pangako ng Panginoon sa kanya. Go out. Get out from your country, from your kinsmen, from your brothers, from your father's house, and go to a place where I should send you. And where is that place? He never knows where is that place. But he go out. He went out knowing whether he went. Not knowing whether he went. Hindi niya alam kung saan yun. Hindi niya rin alam kung saan yung Kanaan yun. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, that is a place that I have called you to go and possess the land. Kaya ang hirap minsan. Pero alam nyo, ito ay isang hamon para sa atin, maging mga mananampalatayanan. Kaya lang sabi ni Solomon, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what tomorrow may bring forth. Hindi natin alam ang bukas, and yet we believe God will give us tomorrow. Hindi natin alam ang bukas.
Pero alam mo natin na ang bukas ay ibibigay ng Panginoon para sa atin. Ang pagkaalam na ni Abraham na tinawag sa ng Diyos, pinangakuan sa ng Diyos, pero hindi niya alam kung saan ang pangako na yun. And yet, he went out and followed and obeyed what God had called him to do. That is the act of faith. Yan ang galaw. Yan ang kapangyarihan ng pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Because faith believes the impossible, no? Believes the incredible, the unthinkable. That's why gano'n ang ginawa ni Abraham. Ang hindi ka nakita, ang hindi ka paniwala, sinunod ni Abraham. That is the ground of Abraham's faith. The faith of Abraham. This call, though it was a very trying call, was the call of God. Therefore, a sufficient ground of faith and role of obedience. In order for us to become a pastor and to become a student of the Bible, there is the word calling. May naramdaman kami tawag. Kung tinawag ka, huwag mong talikuran. Dahil kung talikuran mo, ikaw pinakamiserableng tao na kung saan pag hindi mo sinunod ang tawag ng Diyos sa pagbiministeryo. Pero kung hindi ka tinawag at gusto mo magpastor, huwag mo gawin. Mahirap din. Kasi wala kang tawag pero gusto mo. Gusto mo lang. Pero hindi ka tinawag eh. Pero may iba naman na tinawag, ayaw naman magpastor. Miserable pa rin. So kung magpastor ka na walang tawag, miserable din. Kasi hindi ka fitted. Hindi ka fitted for the work. You are not fitted for the ministry. But if God calls you to the ministry, He will fit you into the work. No? Itutugma ka niya. Itutugma ka niya. Kahit ganito ako kataba, itutugma niya ako sa bukas na dapat kong kalalagyan kasi diyan niya ako tinawag. Kahit gaano ka kabayat at malaki ang butas kung tinawag ka dyan, itakip ka ng Diyos dyan, diyan ka pala sakto. No? Pero mapayat ka man, mataba ka man, at malaki ang butas, kung hindi ka tinawag ng Diyos, lulusok ka lang talaga. Kaya mga kapatid, sabi niya dito, therefore, a sufficient ground of faith and rule of obedience. Acts 7, verse 2 and 3. Sabi natin sa Acts 7. Ito ang pagtawag ng Panginoon sa kanya. And the Lord appeared. And He said, sabi ni 7, according to the calling of God for Abraham, this was the story of Stephen of how God called Abraham. Acts 7, 2 and 3. 1, 2, 3. Then said the high priest, are these things so? And he said, men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham. The God of glory, ang Diyos ng kaluwalhatian, ay nagpahayag sa ating ama na si Abraham. When he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan, and said unto him, get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall show thee. Verse 4. Then came he out of the land of the Chaldeans. Ano ba ang mga tao, mga Chaldeans o Chaldees? They were idolaters. They were pagan worshippers. They were magicians and sorcerers. Mga Chaldees. And dwelt in Charan or Haran, and from thence when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell. And he gave none inheritance in it, no, not so much as to sit his foot on.
Yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child. Sabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo, pero wala pa siyang anak. Grabe mo. Umalis siya, hindi niya alam kung saan siya tutungo, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tinawag ko ikaw, bibigyan ko ikaw ng pangako, na sa mga lahi mo, sa mga binhi mo, ibibigay ko ang lugar na iyong aangkinin o iyong pagmamahaliin. Sabi niya, wala pa naman akong anak. Wala pa siyang anak. And yet God promised him to his seed. And to the rest of the people who go with him, going out from Mesopotamia. Now, sabi niya dito, this was the effectual call by which he was converted from the idolatry of his father's house. Genesis chapter 1 or 12:1. He was converted from the idolatry of his father's house. This call, number one sa the ground of Abraham's faith. The grace of God is absolutely free. Pag tinawag ka ng Diyos at ito ang basihan ng pananampalataya ni Abraham, ang tawag at ang pangako ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay lubos na pinakamalaya para sa atin o libre para sa atin. In taking someone of the works of men and making them best. Yan ang biyaya ng Diyos. Though it was a crying call, was the call of God. The grace of God is absolutely free in taking the works of man and making them the best. Mula sa ating pinaka-monstrous na pag-uugali, yung pinaka-masamang pag-uugali, binago ka ng Diyos at ginawa ka niyang pinakamagandang persona sa balat ng lupa. Yan ang biyaya ng Diyos. When God recreated man, yung biyaya ng Diyos, or reinvented man into His own image. Kasi nasira tayo when Adam and Eve was fall into sin. Walang pinakamagandang lahi meron sa ating kundi ang lahi ng mga makasalanan. So when the Lord Jesus Christ came into the world and gave eternal life to those, He reinvented that the works of man become the best of man. Yung pinakapangit, naging pinakamaganda sa harapan ng Diyos. Ang pinaka-aswang, naging pinakadiwata sa harapan ng Diyos. Na ating pag-ugali noon, wala pa tayo sa Panginoon. Tingnan mo ang biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, dati-rati hindi ka napapakinabangan. Pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay kapakipakinabang. Amen? Hindi ba kayo naniniwala na kayo ay napakipakinabang? If you don't believe that you are now worth something for God's glory, for God's honor, then you are not honoring God by His grace. Kung hindi ka naniniwala na ikaw ay kapakipakinabang ngayon, eh walang bisa ang biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, binago ka sa pangit mong pag-ugali patungo sa pinakamaganda mong pagkatao sa Panginoon. Amen? Kasi dati, hindi naman tayo mapapakinabangan ng Diyos because of sin. That's why the grace of God is absolutely free. Anyone or anybody else, though he was the worst person ever alive, yet when he met God through faith and salvation, he became the best man ever lived. Pwede ka maging
mabait, pinakamabuting tao na nabuhay sa mundo ito. Laki-laki, kunting ano lang, tagaan ka, saksakan ka. Wala pa akong naalala sa lugar namin kung sino ang pinakamasamang tao na nakakilala sa Diyos. Pero isa lang ang may kapitbahay kami na lahat ng sugal, lahat ng kasarantaduhan, ginawa niya. Tapos nagdakuno pa siya. May anak siya, pastor. Ngayon, bumalik sa dati niya po. Dati niyang pagkatao. May kwento pa ngayon aming kapatid na ay, sa lahat ng pinakamalokong tao sa kali namin, sabi niya yun ang pinakamalokong tao. Pero he was converted. He was converted as born again. Naging diakono pa namin sa simbahan, mga boy, sa Bible school pa. Ang problema yun, bumalik sa droga. Okay, hindi na pukhang. Tulad mo, diakono ka, tapos ay, hindi na talaga siya. Hindi na talaga siya makabalik sa pamilya niya. Talagang itinatwak siya ng pamilya niya. May asawa siya, kumuha pa ng bagong asawa. Wala namang trabaho. Pero sabi ng mga kapitbahay, ano ba yan? Ano gawin dyan? Ano ang gagatis mo? Pinapirma siya ng anak niya ng pastor ng yung transfer of rights sa lahat ng ari-arian ay inililipat nila ngayon sa mga anak niya. Ang problema kay pagkatapos mapirmahan, hindi na siya pinansin ng mga anak niya. Ngayon, kawawa siya. Nakasakay ako sa bus one time, pauwi sa Metro Manila, dadaan ako sa bahay ni nanay ng aking biyanan. Nasa front seat ako. Nalingon ko siya. Siya pala. Tinitiga ko siya ng gano'n nung hindi siya mapakali. Basta gano'n talaga ang tao, basta may kasalanan ka. Bakit niya ako pinititigan ito? Nung banda ko ngayon, natawa ako. Tapos sinabi ko siya, Joy! Siya yung, Mama, or Manong, yun ang na-interpret namin sa mga makatanda sa Ilonggo. Joy! Pwede ka kilala sa ako? Hindi mo na ako kilala? Sino ka nga? Sino ka gani? Sino ka gani? Yan sino ka nga? Pwede hindi kilala sa ako na? Yan sino ka gani? Sino ka nga? Ito si Roan eh. Ito para magmura pa. Ikaw pa rin na Roan? Pastor Roan? Akala ko kung sinong pulis. Akala niya kung sinong pulis. Ibig sabihin may kasalanan talaga. Ganun yun eh. Yung tawag nila dyan, tamang hinala. Basta adik ka, may tamang hinala. Basta rin pulis siguro ito eh. Asset siguro ito eh. Ganun ka ganun isip ng adik eh. O sabi ko sa ata, yun sa nakanuta ko. Sabi ko nagagawin sa nakanuta. Kaya ako ngayon ang tagabantay ng bahay ng anak ko. Kasi anak niya, nurse sa London. Mga kababata namin noon. Tapos di sabi ko mabuti. May bahay na ako dyan. May Fortuner, may bahay. Eh sabi ko bakit ka nag-bus? Eh hindi naman ang pinapagamit ng Fortuner eh. Ibig sabihin baka iba ang isakay. Diba? Eh ngayon nalaman ko, ekskomunikado siya sa bahay ng kanyang pamilya.
See? Kaya minsan, when the grace of God is absolutely free, enjoy the benefits of the grace of God. Do not abuse the grace of God. Basta biyaya ng Diyos, huwag mo abusuhin. Kaya tingnan mo, sa pinakamasama mong kalagayan, kinuha ka ng Diyos para pinakamabuting tao ka. Ngayon, mabuting tao ka na, pabalik ka pa sa pinakamasama. O hindi tinagalan mo ng visa, biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, pera na, naging bato pa. Kasi ang pera, hindi ng bato eh. Pera, naging bato pa. Pero sabi niya, Pastor, you enjoy, no? Crushing the stone. Oo, sabi mo lang yan, mag-enjoy ka sa pagpiga ng bato. Pero later on, God is not enjoying, no? God is not enjoying to see you doing such sins against God. The ground of Abraham's faith is added to this recall. God must come to us before we come to Him. He first loved us. Yan ang sabi niya sa 1 John 4. Huwag kang magmayabang na ikaw nakatagpo sa Diyos una. Because God did something ahead of you. Bago pa palang ipinanganak, ang Diyos ang pag-ibig niya, andyan na. So God must come to us before we come to Him. Alalahanin mo na ang Diyos talaga ang tumatawag sa atin. Ang Diyos ang lumapit sa atin, ang unang nagmahal sa atin. Kaya lang sabi niya sa Revelation eh, you have left your first love. Iniwanan mo ang unang mong pag-ibig. Gaano ba kahirap ang first love? How many of you tasted first love? Ilan ang first love mo noon? Di ba dapat ang first love iisa lang? Di ba? Dapat ang first love isa lang. Kaya nga sabi niya first love never die. Kaya na nabulok. First love never dies. Uy! Tama yung sinabi ng Panginoon, thou hast left their first love. Ang Diyos ang una nating pag-ibig. Ilan ang first love mo noon? Ha? Dapat ang first love isa lang. Una pa nga dyan, may puppy love eh. Puppy love, first love. Anong pangatlong love? True love? True love yun, kasi siya na pang-asawa mo. Kahit first love mo yun, kung hindi siya na pang-asawa mo, hindi true love yun. Puppy love, first love, true love. Pagkatapos ng true love, labo mo. Labo mo. Love never dies, ha? Labo ka ba? Bawa ka! Bawa ka! Mahal na mahal kita! Nagmamakawa lang lang eh. Pinamumbunya na sawa. Mahal, mahal kita! Love, I love you! Bawa ka! Ano maawa-awa na? Meron ka pa palang pang-iba na first love. Oh. God must come to us before we come to Him. Parati mong alalahanin na pag tinawag ka ng Diyos, siya ang unang gumawa ng hakbang para lapitin ka. Pangatlo, in calling and converting sinners, God appears as God of glory and works a glorious work in the soul. Pag dumating ang Panginoon, pag naghayag ang Panginoon, at kanyang kaluwalhati ang naghayag sa atin, at ang mga gawa niya sa atin ay kaluwalhati para sa ating kaluluwa. You see, tingnan mo, ang luwalhati ng Diyos ay dumating. Tingnan mo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa isang makasalanan.
Ito ang nangyari kay Abraham. The God of glory appeared unto him in Mesopotamia and works, glorious works in the soul. Talagang gumawa siya ng maluwalhating gawa sa kaluluwa natin na talagang binago ng Diyos. Number 4, this calls us not only to live sin, but simple company, and whatsoever is inconsistent with our devotedness to Him, kailangan kalimutan mo. Kung tinawag ka ng Diyos, at hindi lamang na ikaw ay tinawag, kundi tinawag ka na iwan ng kasalanan. God called Abraham to get out from his father's house, to leave the sin of his father, to leave the sin of his kinsmen. Simple company. When God calls us, we live to people who is so dear to us, and yet they were very simple. Huwag ka lang mamuhay kasama ng mga makasalanan. Do not do the things they do. Do your friends. Kaya ang sabi nga ng iba natin mga diakono, pare, hindi na ako pwedeng makiupo kasama sa pag-inom sa inyo. May bago na akong buhay ngayon. Then live to it. Huwag ganun din. Nung ikaw ay nag-asawa, hindi mo na sila prioridad. Ang prioridad mo, pamilya mo na. Ang prioridad mo, asawa mo, mga anak mo. Because when you follow God's call, they are no longer our priority. Ang mga bagay sa mundo, ang mga makasalanang bagay sa mundo, hindi na natin prioridad. What's priority for us now is to follow and to obey God wherever He leads us, to do and to plan His will along the way. So, sabi niya, but simple company. Number 6, we need to be called not only to set out well, but to go on well. Hindi lamang sa tinawag na maging maayos, kundi lumakad na maging may kaayusan. Number 7, He will not have His people take up that rest were short or any short of the heavenly Canaan. Because there was a heavenly Canaan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan na magpahinga lamang ng mga kakaunti o maiiksi. Dahil ang aking ibigay na kapahingaan sa inyo ay ang kapahingaan magpahanggang kailanman. Huwag mo lang tingnan ang Canaan sa lupa. Ito problema natin minsan eh. When we have our Canaan, what is Canaan? The promised land. The land of rest. The land that floweth with milk and honey. Our comfort zone. Our fulfillment. Sometimes our success. We call our success as our Canaan. We call our rest and peace as our Canaan. That's only called an earthly peace and benefits and abundance. But God should not give us a short leave or short rest in any such way, because there is a heavenly Canaan. Kung binigyan ka man ng Diyos ng Canaan dito sa lupa, as you take it as a success, rest, or anything that you enjoy, that is earthly Canaan. But do not focus your earthly Canaan. There is a heavenly Canaan. Diba? May langit pa. Ang Canaan is a promised land. Floweth with milk and honey. Ang ubas, ganito kalalaki. Pag may malaki pa dito, ubas talaga ang mata niya. Diba? Akalain mo, ubas, ganito kalalaki. Kamatis, ganito kalalaki. Siya, bihira naman. Pero sabi niya, tingnan mo naman, ang nakatira doon, mga higanti. Nilalamo nila, binubulog nila ng mga away. Sabi ng sampo, huwag na tayong tumuloy.
Kahit ganito kalalaki ang ubas. Pero sabi niya, nakatira naman doon, lumalako ng tao. Wala rin tayong magagawa. Pero sabi ng dalawa, si Caleb at si Joshua, so let's go and possess the land. Kasi sabi ng Panginoon eh, tayo na at akinin na natin ang Kanaan. Huwag! Kukunin natin yun, pero patay naman tayo lahat, ano mapapala natin? They short-lived of their faith. Ang 10, nakulangan ang kanilang pananampalatayanan. Pero ang 2, sobra sa pananampalatayanan. Sabi niya, para lang tayo ni paklong na pinahabol-habol at nakapatag, pisat. Lahat niya. There was a heavenly Canaan. Number 2, the promise of God. God promised Abraham that the place he was called to be should afterwards receive for an inheritance. After a while, he should leave the heavenly Canaan for his, or should have the heavenly Canaan for his inheritance. Sa maising pagkakataon, ang Panginoon naghanda ng ang pangako ng Diyos, nangako sa kay Abraham na may lugar siya na maaangkin pagkatapos na sumunod siya sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, mas mahigit pa dito na ako'y pinapangako sa iyo, ang langit. Kita mo, ang kanyang pagsunod, 2 birds in 1 stone. Isa, ganito yung ipagkapalan ng Panginoon sa atin. Pag sumunod na tayo sa Panginoon, isang bala lang, 2 ibon matatamaan. Leon Guerrero. Have you ever seen the legendary movie of Little Lapid? Leon Guerrero? Isa na ang bala niya. 2 kaway, kinati sa punyal. Patay pang 2. Grabe nun, no? Sinampuan din tayo nun. Hirap lang, pala katang isip lang. Naloko din tayo nun, bayad ka eh. 5 piso lang pelikula no, pero 1970, napakalaki na ang piso. Parang, ay, 150 lang yun, no? 150. Kailangan sunyok, manalo sa touching, manalo sa, para makapanood yung sini. Yung, daligan mo. Ito yung pustahan ako eh. Yung sigay. Ano ba tawag dito sa Shell. ito, may shell ako eh. Dala-dala ko ito eh. Huwag ko pa ito sa Yan. Horny shell. Yan. Ginagala na ako. Tapos, may pustayan. Pero kailangan magaling ka para tumihaya ang ano mo, ang shell. O either taob siya, tihaya, at panalo ka pa rin. Yok, kalihan yok. Okay bang tingga niyan? Tinitinggaan yan. Oo, tinitinggaan. Yan isa pag nakamukuhan, suntukan mo na. Dahaya ka eh. May tingga pala yan. Kaya pag hindi ka magaling, eh, paano ka makapanood ng sine kung hindi ka mandaya? No, handa ka na ha. Para malaman natin sa bukoy. Takbo ka agad ha, kunin mo yung pera. Tapos kailangan sa taxing, magaling ka rin magkahit. Oo, yung piso, madadaanan. Pamato mo, pero dala ko yung piso, labas pa. Ibang titirahin mo, may lumabas na iba. Kaya, gaming naman. Hindi nakita, kahit tawag ka rin. Ang daraya. Eh, siyempre, ganun din sila eh. Magaling ka magbantay. Kasi yung piso mo, maging 10. Pag magaling ka. Tawag na rin, no? Kaya minsan, nabubugbog. Takbo! Kaya ang ating mga paglilingkuran sa Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon at nangako ang Panginoon sa iyo, God called His people for an inheritance. Tinawag tayo ng Diyos para sa isang mamanahing lugar. Palahin mo yan. Ang buhay ni Abraham palipat-lipat because they were shepherds, they were nomads.
Palipat-lipat sila. And yet, for us believers, our faith is the same with Abraham. Only the practice that matters. Ang pinakaiba lang ay kung paano mo palaguin ang iyong pananampalataya. That is how Abraham molded and grown his faith in God. Ganyan niya tinupad ang kanyang pananampalataya sa Diyos. God called His people for an inheritance. By His effectual call, He makes them children, and so heirs, mga anak at taga-pagmana. May isang problema ngayon sa Negros, ang nagmamayari ng Balyakar Transit, ang series. They had 18,000 employees. God, you know? 18,000. Pero nag-umpisa lang yan sa 2 sasakyan. They are the multi-millionaires in Negros. Yanson ang apelido. Yanson. Sila lang, the only Asian billionaire. Higit pa kay Kon. Higit pa kay Risito. Pero hindi siya nailagay sa bracket ng mga billionaires. Pero sila lang ang only transit in Asia na may sariling bodybuilding, may sariling machining, at may sariling recapping in Negros. Ngayon, nag-away sila. Kaya ang 4 na anak gustong agawin sa nanay at sa iisang anak na ngayon ang presidente ng kumpanya. Pero ang problema, ang gusto ng 4, pera-pera lang. Sabi niya, you are creating fears and anxiety to 18,000 employees. Huwag ginaguluhin. Yumaman na kayo, sabi ng nanay nila. Yumaman na kayo. Kayo ay nakapag-manage sa rin at hindi nila kung ano inyong pag-manage. Inheritance. Ngayon, nag-aaway-aaway sila sa inheritance. Pero mga kapatid, ito lang muna natin yung puputulin. At mahaba pala ito. Dito lang muna yung puputulin kasi may family day pa tayo. At mamaya-maya, baka si Pacquiao nagkukulan na. Hindi natin makita. Kaya, Brother Roan, maiksi ka ba sa school mo? Oo, limang punto. Okay? Inheritance. Pero salamat sa mananampalataya, hindi tayo nag-aaway-away sa mana meron para sa Panginoon. Amen? Each and every one of us will receive inheritance according to the faith, according to belief that we have in Christ. Welcome si Sister Flora. Okay? So mga kapatid, God promised unto Abraham, God called His people for an inheritance. This inheritance is not yet immediately possessed. And yet, He believed. Ang mana na yan, hindi niya pa nahawak. Pero ang kanyang pananampalataya, it seems, nahawak niya. Ganun ang pananampalataya, hindi mo pa nahahawakan, pero it seems, buhay na hawak mo ang iyong mamanahin sa Panginoon. Kaya, the faith of parents often procures blessings for posterity. Mga kapatid, ito ay isang hamon din para sa atin. Ang pananampalatayanan ng magulang ay madalas nagdadala ng kasaganaan para sa inyong mga anak. Procures posterity. Anong posterity? Kasaganaan, di ba? Kaayusan, kabutihan. So therefore, keep your faith alive every day in within your family sector. Ipahayag natin na ang ating pananampalatayanan, buhay na buhay, sa bawat tahanan, meron tayo na pinanangalagaan. Amen? The faith of parents often procures. Ito procurement officers na ito word na
procure or procurements. No? Ito yung isa. Ha? Supply. Oh. Nagdadala. Nagbibigay. Anong sabi niya? Nagbibigay ng pagpapala ng kasaganaan sa bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, minsan may mga tao na hindi kapani-paniwala, hindi sila makakapaniwala na ang pastor ay hindi mayaman. Hindi talaga sila maniniwala na walang pastor na mahirap. Hindi subukan mo. Makikita mo kung ano gusto mo makita. Alam niyo kasi minsan, ang pananampalataya kahit wala ka, pero parang inaakala mo na meron. Parang kabaliwan mo. Parang kabaliwan. Wala, meron. Yan ang pananampalataya na. Because we believe that God will provide, will procure blessings to each and every one of us. That is faith we need to have. Nasa ngayon, wala. Pero pag iyong pananampalataya ng buhay, bukas meron para sa Panginoon. Hindi mo nga alam, baka mamaya meron. Di ba? Minsan, wala kang ulam. Sa pananampalataya mo sa Diyos, may nagpadala ng ulam. Yung dalawang, sabi nga ni Kuya Teacher, may nagkwento sa kanila sa pastor, may born again doon sa amin. Yung bubong nila, daon ng yung medyo butas na. Tapos medyo mulan-mulan ng gabi. Hindi sila nakapunta sa ilaw, nakapamingo ito, nakaanuman. Wala silang ulam. Lakas-lakas ang panalangin ng tatay. Panginoon, ang aming ngayong pagkain ay kanin lamang. Sana ikaw ang magbigay ng ulam para sa amin. May dalawang lasing. Dumaan. Narinig kita. Akalain niyo, may Diyos pero walang ulam. May Diyos siya pero walang ulam. Tayo walang Diyos pero may pansit. Ang ginawa ng isa, tinagis yung pansit sa bubong. Tinagis yung pansit sa bubong. Eh tamang-tamang pagbilang niya, amen. Ay Lord, salamat. Akalain mo, Diyos daw nagbigay, di ba tayo? Tayo. Diyos daw. Diyos daw. Hindi ba tayo nagbigay? Hindi niya akalain na tinagis siya ng Panginoon. Kahit lasing, pwede gamitin ng Panginoon. No? One time, nag-evangelistic campaign kami sa isang lugar sa aming church. May lasing. Umakyat. Sabi ng Brother Grace, Pastor, ang lasing. Akyat. Magsasalita. Dito lang sa baba. Akyatin mo, Pastor. Akyatin mo. Yan. Yan na magsalita. Hindi na siya makapagsalita kasi naipit din. Okay, Pastor. Baba tayo. Ay, sunod na araw, naligtas. Gusto niya lang pala magpasalamat. Kasi, Pastor, salamat dahil pinigilan ako ng sabi. Pastor, hindi ako gusto ko lang magpasalamat na dumating kayo kasi nag-ibang video kayo dito. Kata ko kasi nung mulo ka eh. Hindi, Pastor. Kasi minsan, ha? Mga kapatid at mga minamahal, first point pa lang yun. Kasi kung tatatluhin ko, baka si Pacquiao bukong sarado na. Kaya sabi ko kay Mrs. Poyugao kagabi, Mrs. Poyugao, maiksi na aking mensahe dahil meron tayong family day. Pero hindi man yan boxing ni Pacquiao ngayon. Kaya, okay? Pero hindi tayo dapat magpadali ha. Dahan-dahanin na natin kasi baka madapa ka pa uwi. Okay. So, sunod na linggo, okay? Ang ating pangalawang punto, the faith of Abraham or Abraham. Abraham exercised his faith. Yan. Ang pangalawang punto, Abraham exercised his faith. Pangatlo, the support of Abraham's faith. Kaya pinag-usisi pa sa video, sinabi ko pa yung ito niya, kaya okay na. Okay, so thank you and God bless.